Santissima Trinidad, Sakramento, Mahal na Birhen, Debosyon, Langit. Nais po ba ninyong higit na malaman ang ating pananampalataya? Ugaliing makinig sa Catechism of the Catholic Church. Ang ating palatuntunan ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes. Halinang makinig at makibahagi. Isang bisig, isang litis sa habang panahon. Kay Jesus lahat tayo'y naunang. Kahit saan pamagsanga, kahit saan mang lupa, kay Jesus mapag-iisa tayo lahat. Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkilik ng ating himpilan, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ako po si Father Raymond, ang inyo pong makakasama sa araw na ito sa atin pong talakayan. At tayo po ay sumasa inyo sa 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela at 95.9 FM sa Zambales. Gayun din po naman, tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang dako ng buong mundo sa pamamagitan ng ating audio streaming sa ating pong website sa www.radiomaria.ph, sa ating pong Facebook fan page, ang Radio Maria Philippines, at sa ating pong FB Live. Maaari na rin po tayong mapakinggan sa ating mobile application ng RM Philippines sa App Store, Google Play Store, and Windows Store. Downloadable at maaring install sa atin pong mga mobile units, cell phones, or tablets. At ang atin pong himpilan ay nakakarating na rin sa iba't ibang dako ng ating pong kapuluan sa pamamagitan ng Comclark Technology and Affiliate Cable TV Networks, Channel 81, at ang Signal Cable TV, Channel 315. Sa araw na ito, ang paksa ng atin pong pag-uusapan ay Stages of Revelation. At bago po tayo magsimula, mag-alay tayo ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Jubilee Prayer. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Queen of Radio Maria, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Welcome po sa unang bahagi ng ating pong programang Catechism of the Catholic Church. Ako pa rin po si Father Raymond at kayo pa rin ay nakatutok sa atin pong himpilan, ang Radyo Maria.
At ang ating nga pong paksang pag-uusapan sa araw na ito ay stages of revelation. Ang tao, kaya po niyang makilala na mayroong Diyos sa pamamagitan po ng kanyang kakayahang mag-isip at magnilay. Samantala, mayroon pong limitasyon ang tao. Maaari ngang makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pag-iisip at pagninilay, pero ang atin pong Panginoong Diyos ay mayroong mga bagay na patungkol sa kanyang sarili at sa kanyang plano na hindi niya na ipapakilala sa tao sa pamamagitan ng physical order and human person through reason. Kaya nga, nangangailangan po ng tulong ng Diyos para makilala ang mga ito ng tao. At ito'y tinatawag po nating divine revelation. Ang punto, ipinapahayag po ng Diyos ang kanyang sarili. Ipinapakilala po ng Diyos ang kanyang sarili at plano sa tao. Ang salitang revelation ay mula po sa salitang Latin na revelare, nang ibig sabihin drawing out the veil. Ibig sabihin, ang pagkalambong ng mga iba't ibang nakatakip sa pagitan ng tao at ng Diyos ay inaalis ng Panginoon kapag siya ay nagpapahayag ng kanyang sarili at ng plano niya sa tao. Inaalis niya ito upang unti-unti ay makita ito, mabatid ito ng tao. Divine revelation. Ang unang ang pagpapahayag ng Panginoong Diyos ng kanyang sarili o tinatawag po nating revelation ay merong iba't ibang stages. Meron pong iba't ibang baitang. Dahil sa iba't ibang salit-saling lahi ng bayan ng Diyos, may pagpapakilala ang Panginoong Diyos ng kanyang sarili at ng kanyang plano hanggang ito ay dumating sa rurok, sa definitibo at normatibong pagpapahayag at pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili at ng kanyang plano sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na isinugo niya at namumuhay bilang isa sa atin. Ang una na stage of revelation ay sa pamamagitan ng paglikha, sa pamamagitan ng creation. Sinasabi po sa atin ng atin pong katisismo, turo mula po sa Juan 1:3 at Roma 1:19 hanggang 20 na ang Panginoong Diyos na lumikha at nagpapatuloy sa pagpapairal ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang salita ay ipinagkakaloob sa tao kasama ang may matibay na ebidensya ng pagpapahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng lahat ng mga nilikhang bagay. Sa pagnanais ng Diyos na buksan tungo sa kalangitan ang mga tao at pagkalooban ng bawat isa sa mga ito ng kaligtasan, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa ating mga unang mga magulang noong simula't simula pa lamang ng pagkalikha niya ng sang tinakpan. Inanyayahan ng Diyos ang mga unang mga tao para magkaroon ng isang malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya at dinamitan niya sila ng maningning na biyaya at katwiran.
Ang pagpapahayag na ito ng atin pong Panginoong Diyos ng kanyang sarili sa tao ay hindi po nasira at hindi rin po natigil nang dahil lamang sa pagkakasala ng ating mga unang mga magulang. Bagkus, may pangako ang ating Panginoon na ang ating mga magulang ay nagkasala sa Kanya. At ang pangakong ito ay pangako na Kanya ring namang ibinunyag bilang ang pinakaunang mabuting balita. Ang tawag po natin dito ay Proto-Evangelium. At yan ay mababasa po natin sa Genesis chapter 3 verse 15. Kung saan pagkatapos nga ng pagkakasala ng tao, ay binigyan ng Diyos ang tao ng pag-asa sa kaligtasan. Nangako siya na magpapadala siya ng anak ng isang babae na siyang sisira at tuluyang gagapi sa ulo ng ulupong. Hindi tumigil dahil rito ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang pagmamahal, pag-aantabay at pag-aaruga sa sangkatauhan. Bagkus, palagi pa ngang ninanais ng Panginoong Diyos na ibigay ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga naghahanap ng kaligtasan at ng mabuting pag-iral. Paalala po sa atin ng atin pong simbahan sa pamamagitan po ng kanyang pagdarasal sa banal na misa ang mga katagang ito. And I quote, "Even when he disobeyed you and lost your friendship, you did not abandon him to the power of death. Again and again, you offered a covenant to man." Unquote. Kahit na daw sumuway ang tao at lumayo sa pakikipagkaibigan sa Diyos, hindi pinabayaan ng Diyos ang tao na siya'y manatiling napapasailalim ng kapangyarihan ng kamatayan. Pagkos, tuloy-tuloy, tinatawagan at iniaalay ng Diyos sa tao ang pakikipagtipan, pakikipagkaisa, pakikipag-ugnayan. So that's the first stage of revelation. God revealed himself to our first parents through the creation. The creation that God himself created and sustains. God continuously reveals himself to us through this, even when our first parents disobeyed him. And even when we ourselves continue still to disobey him. Samantala, ang pangalawa naman na stage ng revelation ay the covenant with Noah. The covenant with Noah. Ang kanyang pakikipagtipan kay Noe. Pagkatapos na masira ng pagkakasala ng unang tao, ang pakikipag-ugnayan nito sa Diyos. At pagkatapos naman na ang Panginoong Diyos ay kanyang ipinahayag ang kanyang pagnanais na iligtas ang sangkatauhan. Ang Diyos ay nakipagtipan kay Noe. At ito ay pagkatapos ng
dakilang pagbaha. Ang dakilang pagbaha na nangyari sa loob ng ilang mga araw kung saan ay nalubog ang buong sangtinakpan sa tubig. Namatay ang lahat maliban na lamang sa mga nakasakay sa arka ni Noe, ay nagbibigay ng pagpapaalala na ang Panginoong Diyos ay nagnanais na talagang iligtas sa kasamaan ang sangkatauhan. Ito ang plano ng Panginoon na huwag bigyan ng lugar ang kasamaan sa kanyang nilikhang sangtinakpan, lalong-lalo na sa kanyang nilikhang sangkatauhan. Kaya nga po, dahil rito ay kanyang nilinis ang kanyang nilikha. Ngunit pagkatapos noon, nang nakita niya na meron ng mapagsisimulan muli ang kanyang sangnilikha, nangako siyang hindi na niya ulit lilipulin ang mga ito gamit ang tubig. At ang simbolo nito'y ang bahaghari, ang rainbow. Samantala, ang tao mula noon, nang ito'y nagsimula, ay nagkaroon na ng iba't ibang mga grupo. Men and women are now grouped according to land, according to language, according to families, according to nations. At ang mga dibisyon na ito ng mga tao sa iba't ibang mga lahi, sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga lipunan, at gayon din sa iba't ibang kanyang mga pinaniniwalaan, ay pamamaraan din naman ng Diyos para nang sa gayon patuloy na turuan ang tao, huwag maging mayabang. Tandaan ninyo ito sa aklat ng Henesis, naging mayabang ang tao kahit na sa Diyos. Dahil sila'y nagkakaisa sa pagtatayo ng tore ni Babel. At ang tore na ito ay napakataas na ang wika nila'y aabot hanggang kalangitan. At ang tao ay naging sobrang yabang. At upang sawatain ito ng Panginoon, ang tao, binigyan niya ng iba't ibang mga lengguwahe. Hindi na nagkaintindihan at dahil dito'y hindi na naisakatuparan ng kanilang mayabang na balak. Now, because of this, God continues to teach men and women. However, because of these divisions and the persistence of evil in the life of men and women, there arose another sin. The sin of polytheism, idolatry, kung saan ay merong religious perversion. At nauwi na ang mga tao'y maging pagano. Lumayo sa totoong pananampalataya. At lumayo mula sa nag-iisa at totoong Diyos. Ngunit ang tao hindi pa rin tinatalikuran ng Panginoon. Bagkus kanya pa rin tinatawag ang tao pabalik sa kanyang sarili. Kanya pa rin tinatawag ang tao pabalik sa kanya. At ninanais niya na ang tao ay maligtas mula sa iba't ibang mga pagkakasala. At upang maganap ito, nakipagtipan ang Diyos kay Noe.
ang pakikipagtipan na ito ng Diyos kay Noe ay pakikipagtipan niya hindi lang sa bayan ng Diyos, kung hindi sa sangkatauhan. Kaya nga po, yung tipan ng Diyos kay Noe, nananatili pa rin na may epekto. Magpa sa panahon ng mga pagano at sa panahon ng pagbabahagi na mismo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, even the Bible venerates Gentiles. Sino sila? Abel the just, the king priest Melchizedek, who is a figure of Christ, the upright Noah, Daniel, and Job. Ang banal na kasulatan, ipinapahayag ang rurok ng kabanalan na maaaring marating ng mga namumuhay ayon sa pakikipagtipan ng Diyos kay Noe sa kanilang paghihintay kay Kristo, upang sa gayon, sa pagdating ng salitang nagkatawang tao, tipunin niya sila bilang mga anak ng Diyos mula sa kanilang pagkakakalat-kalat sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga pamilya, iba't ibang mga salita, at iba't ibang mga nasyon. Pagkatapos po ng pakikipagtipan ng Diyos kay Noe, ang third stage of revelation, pinili ng Diyos si Abraham. Pinili ng Diyos si Abraham upang tipunin ng Panginoong Diyos ang kanyang kalat-kalat na mga anak na nasa iba't ibang dako ng daigdig. Tinawag niya si Abram mula sa isang malayong silangan sa Ur, at iniwan niya ang kanyang tinubuang lupa at ang kanyang ama at buong pamilya. At ginawa niya si Abraham bilang the father of a multitude of nations. Kasi nangako ang Panginoong Diyos at nagwika siya sa Genesis chapter 17 verse 5, ganyan din sa 12 verse 3 na nababanggit sa Galatians chapter 3 verse 8. In you, all the nations of the earth shall be blessed. Sa pamamagitan ni Abraham, ang lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng mundo ay pagpapalain. Ang bayan na mula kay Abraham ay ang siyang bayang pinagkatiwalaan ng pangako ng Panginoong Diyos, ng kaligtasan, na kanyang iniwanan sa mga patriarka, sa piniling bayan ng Diyos, na tinawag upang ihanda ang araw kung saan ay lubos na ngang matitipon ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak sa pagkakaisa sa tinatawag natin ngayon na simbahan. Ang bayan na mula kay Abraham
tayo po ay humihingi ng paumanhin sa atin po mga tagapakinig at tagapagtangkilik, no, dahil meron na naman po tayong technical glitches, bunga po nitong mga ilang mga problemang teknikal, no, dulot ng atin pong line connection, no, sa telepono, no. Kaya tayo po ay naputol, no, mula po sa atin pong tinatalakay kanina lamang. At tayo nga po ay nasa pangatlo na stage of revelation, no, ang pagpili kay Abraham, no, kung saan atin pong itinuturo kanina na upang tipunin ang nagkalat na bayan ng atin pong Panginoong Diyos mula sa iba't ibang mga bansa, ay tinawag niya si Abraham. Si Abraham na siyang naging father of a multitude of nations. Kasi nga, turo sa atin ng banal na kasulatan na sa pamamagitan ng amang si Abraham, ang lahat ng mga bansa sa mundo ay pagpapalain. Ang bayan na nagmula sa lipi ni Abraham ay ang magiging tinatawag po nating trustee ng ng pangako na ibinigay ng Diyos sa mga patriarka, sa piniling bayan, upang tawagin sila na ihanda ang katauhan sa araw kung saan titipunin na ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak sa pagkakaisa sa loob ng iisang simbahan, ang bagong bayan ng Diyos. Kaya nga, ang lipi ni Abraham ay ang magiging ugat kung saan kahit na ang mga hentil ay maiuugnay upang bawat isa ay makauwi sa pananampalataya. Muli po tayo ay umaako, no, ng isang paumanhin sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapagtangkilik. Hindi po maganda ang koneksyon ng telepono sa Radyo Maria at tayo po ay nananawagan sa atin pong telephone provider kung baka
baka maaari ay magawa nito ng paraan, ano, dahil putol-putol ang atin pong koneksyon at magsasuffer naman po dito, ano, yung atin pong pagtalakay, ano, dahil nga pabalik-balik, paputol-putol, at kung minsan sa atin pong pagtalakay ay may mga ideya na tayo na hindi na natin na idudugtong-dugtong, ano, sa atin pong ikwinikwento sa inyo patungkol sa stages of revelation. Kaya marapatin po muna natin na puputulin ang atin pong talakayan sa araw na ito dito sa ating programang Catechism of the Catholic Church, upang sa gayon ay iiwanan muna natin sa atin pong mga technician ang atin pong problema o technical glitches para bigyan nila ng solusyon. Nang sa gayon, mas magkaroon po tayo ng mas magandang connection nang hindi na po tayo namumroblema pa, no? Patungkol po sa ganitong pangyayari. Tingnan po natin kung ano yung magagawa po natin, ano, sa ngayon, sa araw na ito. But for the meantime, I would like to ask for your indulgence, and I would like to apologize dahil we will be ending prematurely our discussion and program this day on the Catechism of the Catholic Church. No, dahil nga sa putol-putol ang atin pong koneksyon at tiyak hindi po dumadaloy ng mahusay yung atin pong pagtalakay kapag ganito ang sitwasyon sa atin pong paksa na pinag-uusapan. Dahil may mga ideya na baka nahuling nandoon na sa pagkaputol ng atin pong connection, ako'y nagsasalita, hindi nyo na napapakinggan, at kapag inulit ko ay may nakakalimutan na ako na idugtong, no? Because I am already disturbed and I am already disconcerted, no, by these technical glitches, no? And yung putol-putol na connection na meron po tayo. At any rate, we will return to this topic when our connections are already good. Okay po? So sa ngayon, ako po muna ay pansamantalang magpapaalam sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok at maraming salamat sa pagtulong sa Radio Maria. Please continue in helping Radio Maria Philippines. And I would like to leave you with a blessing. And so, may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ako po si Father Raymond, pansamantala munang nagpapaalam sa bawat isa sa inyo. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong